si Sara Diskaya lang po ang umamin under oath sa inquiries sa Senado na siya ang beneficial owner ng St. Timothy. Kaya po, pero wag po tayong mag-aalala, kagaya ng sinabi ko, marami pa to at una pa lang ito. So maghintay na lang po tayo sa mga susunod na kaso. Tayo po ay kumonsulta sa mga legal luminaries. No? Hindi ko na sasabihin kung sino. At ang sabi po nila, ang kanilang naging suggestion at recommendation is mag-file ng mga kaso na pinakamadaling patunayan given the evidence that we have and pinakamabilis. Kasi sabi po ng Pangulo, kailangan mabilis nang managot ang mga taong ito. At yun po ay inaral ng ating sariling mga abogado at legal team na dinaga natin at nag-agree po ng lahat na ang pinaka madaling i-prove at pinakamabilis ay itong mga kasong sinama natin dito. Non-bailable pa rin po ito at life imprisonment pa rin po. Pero siya ay madaling i-prove given the evidence that we have at mas mabilis. Sabi ng mga abogado natin, open and shut case ang mga ito. Ibig sabihin, madali po itong mag-establish ng probable cause. Naniniwala kami na madaling i-establish ang probable cause at dahil doon, mabilis na ma-file at mabilis din makakadesisyon ang ating mga korte. Ganun po kakampante ang ating mga abogado dahil sa klarong-klarong ebidensya na nandito sa complaints na ito. Iiwan na po natin ang mas malawakang investigasyon sa Independent Commission. Tayo po ay nakafocus sa DPWH at sa mga kontratistang nakipagkontrata sa DPWH. Hindi ko po masasagot yan. Ako po ay nakafocus sa loob ng DPWH at sa mga kakontrata ng DPWH. Dahil yun po lamang ang ating ebidensya. Tayo po ay magiging resource ng DPWH. Ang DPWH ay magiging resource ng Independent Commission. Kung ano po ang kakailanganin ng mga dokumento, mga testimonya, yan po ay ibibigay natin at full cooperation po ang ibibigay natin sa Independent Commission. Ang sinasabi lang ng Pangulo, simple lang, wala siyang sasantuhin dito. Wala siyang sasantuhin. At wala tayong sasantuhin. Kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo pupunta. Dahil siya po ay nabanggit. Kailangan po consistent tayo. Sinabi ko po yun kahapon na last week sinabi ko kailangan pag meron nabanggit na kasama sa loob ng DPWH at sa mga kontratista na involved sa DPWH, kailangan po nating maging consistent at nagiging consistent lang po tayo. Halimbawa, yung project na binisita ni Pangulo sa Baliwag, yung SIMS, walang project. Di ba? Nakita naman natin lahat yun. Nakita ng Pangulo mismo, nandun siya. Nakita ng taong bayan, walang project. Pero, merong acceptance ng proyekto. Pinirmahan itong mga taong to. Ng mga district engineer, assistant district engineer, mga project engineer. Pero, pinakita din ng Pangulo, may resibo na bayaran ang SIMS trading. So, may nag-issue, may mga nag-authorize ng pagbayad doon. Lahat yun kailangan managot. Iisa-isahin po natin itong mga nakikita natin at meron tayong klarong ebidensya. Importante dito, aparte dito sa mga kasong pinafile natin, ang mensaheng pinapadala ng Pangulo sa mga kawani ng DPWH, sa mga kontratista sa DPWH, hindi namin kayo titigilan. The people deserve justice. Pera ng tao to. Nakita naman natin yung lantarang pagpapakita nitong mga taong to nung ninakaw nilang pera sa taong bayan. Kotse, bahay, kasino. Sipin mo yun? Pera ng taong bayan. Ganun na nga kadaling ipatalo sa kasino. Daang milyon. Kung hindi ka ba naman talaga manggigigil dito sa mga taong to. At ito na ang simula. Alam nyo, nakakaawa po ang ating
nakararaming honest, hardworking, matitinong empleyado ng DPWH. Ako po, awang-awa po ako sa kanila. Dahil wala po silang kinalaman sa mga ganito. Pero dahil po sa kasamaan at kasakiman nitong mga taong ito, nadadamay po sila. At nakakaawa po na minsan nakukutsa sila, nahaharas sila pag sumasakay sila sa jeep, sa bus, sa MRT. So kaya po ginawa na po natin to dahil nag-request po ang union ng DPWH. At siguro po tama naman po na gawin natin ito kasi kawawa po talaga sila. Kailangan po dumaan sa proseso. May proseso po tayo ng hustisya sa Pilipinas. Pabayaan po nating dumaan sa proseso niya. Pero matatandaan mga kabombo, nauna pong pinayagan itong si Secretary Dizon na pansamantalang wag munang magsuot ng opisyal na uniforme ito pong mga empleyado ng ahensya bilang hakbang po sa kanilang seguridad dahil layon po nitong kautusan na ito na maprotektahan ito pong mga empleyado laban po sa possibility ng pambubuli at harassment. Bunsod nga po ng umiinit na investigasyon sa mga irregularities sa flood control projects. Kasi hindi po natin hindi natin matanggal na lahatin ng publiko yung galit na kanilang nararamdaman sa lahat ng mga empleyado po nitong ahensya po nito, and it's very unfair na ganito din yung magiging pagtrato sa mga, kasi tayo naniniwala marami pa rin pong mga honest, marami pa rin pong mga malinis sa usapin po ng anomalya o anuman pong kontrobersya dyan po sa DPWH. Diba, mga kabombo, magiging unfair na yung mga taong ginagawa po nila yung kanilang trabaho, parehong makaranas po ng kung anuman po yung nararanasan ng mga sangkot dito po sa mga anomalyang ito. Mga kabombo, ang Senator Panfilo Ping Lacson na pinuno po ng Senate Blue Ribbon Committee mga kabombo ay ipinasa kay DPWH Secretary Vince Dizon ito pong lahat ng mga ebidensyang hawak nila laban po dito po sa mga umano'y mga sangkot na personalidad sa maanomalyang mga flood control project upang masampahan na ito pong mga kinakailangang masampan po ng kaso. At actually, sa press con po ng ito pong si Senador Panfilo Ping Lacson ngayong araw na ito mga kabombo ay may natanong po siya, He was asked kung may mga involved ba ng mga senators dito. Katulad nga po ng mga naging payag ng ilan pong mga kontratista na kung saan tinukoy nila itong sina Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva na nakatanggap or kaya naman ay sangkot dito po sa mga flood control projects po na ito. And alam niyo po ba ang sagot nitong si Senator Panfilo Ping Lacson na kung kakasuhan daw ang mga senador na involved sa bribery, mawawalan daw ng quorum ang sesyon ng Senado. Anong ibig sabihin nito? Mamaya sa pagpapatuloy pa ng ating palatuntunan, mapapakinggan po natin